Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, and once again, welcome to my virtual space. My name again is Clavin Yambao and welcome to my class. Ayan. So for today's video po, pag-iisahin ko na lang yung bridging class ninyo for private class 1, private class 2, and private class 3, no? So isang announcement na lang para at least organized and more unison tayong lahat, no? So I have few items to discuss here, and I want you guys to please pay attention. So number one is about the meet and greet. Alam ko, nabanggit ko sa inyo for the past couple of meetings natin na meron tayong meet and greet and orientation that should happen today, no? Ngayong araw ng Sabado, September 23. Unfortunately, hindi siya nangyari. Ipo-postpone muna natin because of few more reasons, no? Ako, I am big on transparency, kaya gusto ko alam ng lahat yung rason, no? So, number one, medyo mahirap humanap ng venue na afford nating lahat. I'm gonna be honest with you. Syempre, since lahat tayo sasali, di naman kayang i-shoulder yon ng eskwelahan. Pangalawa, wala rin masyadong venue na kayang mag-cater sa dami natin. Because if we're going to do the math, first year, second year, and third year pa lang, na private class, marami na kayo. Almost 60 kayo. No? Kung idadagdag po yung admin tsaka mga professors ninyo or teachers ninyo, almost 10 yon. So yun pa lang 70 na. Tapos if we're going to do the math, kung i-combine natin kayo ng private class at regular class, aabot tayo ng 80 to 90 heads. And so far, ang kaya lang mag-provide or ang may kaya lang mag-provide ng ganun is Jollibee, no? So, syempre ayaw naman ng school na dahil lang yun lang yung kayang mag-provide, eh yun na kagad yung pipiliin natin. That's why naghahanap pa tayo ng kayang mag-accommodate sa dami ng mga estudyante natin. Um, Pangatlong reason, as much as possible kasi gusto ng school talaga may program or kahit na paano, alam mo yun, mas organized. So, medyo kulang na rin sa oras, gawa nga ng ang daming cancellation of classes, gawa nga ng pagbagyo or pag-ulan-ulan, kaya hindi rin masyadong nailatag talaga. However, it doesn't necessarily mean na hindi po siya tuloy. Tuloy po siya, definitely. It's just that hindi talaga kakayanin na ituloy ng September 23 or today, no? So, to cut the long story short, postponed lang siya. No, itutuloy po natin siya sometime in October. Baka po idikit natin siya sa intramurals ninyo. No? Ang tanong po nung iba dyan, Sir, kasali po ba kami sa intrams? Yes po. Okay? Pero okay maglala, just like what I mentioned, ang eskwelahan po ay hindi kayo nire-require. Ang eskwelahan po ay pro private class, no? Kayo po ang laging isinasalang-alang ng eskwelahan, kapakanan nyo, schedule ninyo, yung kagustuhan po ninyo, ang sinasalang-alang ng eskwelahan kadalasan, no? So let's say for example, meron lang mga activity na pwede kayong makasali. Let's say for example, may bingo or merong activity kagaya nung tradition natin na meron tayong team lunch or kakain lahat, no, sa school. Pwede kayong pumunta, pwede kayong dumaan, no? Pwede kayong makihalubilo, makisaya, dalhin niyo yung mga anak ninyo, kapatid ninyo, or partner ninyo, pwede yon. Pero syempre, more details will be coming in soon. Sa ngayon, hindi ko pa kayang magbigay or magbitaw ng mga details sa inyo. Pero one thing is for sure, kasali po kayo sa intramurals. Kasi po, estudyante namin kayo. No? Kahit naman po ituring natin kayong private class, schedule lang po ang nababago, kaya nga private class, parang tinututuran kayo, no? Pero it doesn't necessarily mean hindi po kayo estudyante. Estudyante po kayo. Meron lang kayong private na panahon, no? Or na schedule, no? Pero it doesn't necessarily mean na ay, sorry, sumakit yung tenga ko ng konti. It doesn't necessarily mean na hindi po kayo a-attend, no? Or hindi po kayo estudyante ng Liceo, estudyante po kayo, no? Okay, next naman pong pag-usapan natin ay ang introduction of forms, no? Ito po, meron po akong naging problema last time, 2 beses na po natin itong ginagawa, yung pong pagsasend ng mga sagot, no, sa Messenger. Yung iba po, akala nila pala, okay lang na sa gabi na lang isend yung activity, hindi po, may oras po iyon, no? Pangalawa po, yung iba naman, nagha-hi, hello pa,
tas kung kailan lang ako mag-reply, tsaka lang nila iiwan yung message nila. Yung iba naman po, tawag dito, nahihirapan daw gumamit ng Messenger para sa sagot. Kasi daw yung mga anak nila, ginagamit din daw yung cellphone nila. Gawa nga nung siguro dinadala sa eskwelahan, I'm not sure or whatnot. Pero kumbaga yun po ay hindi ko na kayang sagutin kung paano gagawin natin doon, no? Pero doon po sa pagsasend, may naisip po akong mas madaling paraan, mas organized na paraan, ano? Yung iba naman po kasi magsasend, walang pangalan. Kapag po nakita ko naman yung pangalan sa Facebook, medyo binabaliktad, 'di ba? O kaya Chinese yung character, o kaya hindi naman niya totoong pangalan. So hindi ko matrack kung sino gigradean ko. Yung iba naman, may pangalan nga, iba naman yung year level na nilalagay. So medyo nakakalito po at kahit medyo marami-rami kayo, kagaya ng nabanggit ko, 60 plus po kayo. No? So hindi ko naman po kakayanin na nasa messenger ko kayo lahat at sabay-sabay nagtatanong. So ngayon, ganito po yung gagawin natin. Kung mapapansin po ninyo sa ilalim, sa ibaba, sa description box, no? Um, naglagay po ako ng mga link ninyo. Kung kayo po ay first year, mamaya may discussion tayo, first year, second year, and third year. Didiscuss ko kung paano kayo magpo-form. No? Didiscuss ko kung paano nyo sasagutin yung activity nyo. Yung iba kasi nakakatawa pa ganito. Sir, natapos ko na po yung video. Saan po yung activity na sinasabi nila? Na alam mong hindi naman, no? Alam mong hindi tinapos yung video eh. Kasi kung napanood niyo yung video, nandun po yung activity. Kasi nasagot ko sila, ma'am, nandun po yung activity sa video. Natapos po ba ninyo? Ay, sorry sir, di ko tinapos eh. Eh di hindi niyo po napanood lahat. Diba? Yung iba minsan ma-eme lang din eh. I-chat ako, Sir Clev, ano po yung activity? Ako naman parang, bakit niyo po tinatanong sa akin? Eh nandun sa video, in-explain ko na po doon. Diba? Sabihin nila, napanood ko na po sir, nasan po yung activity? May sasagutan po ba? Ako naman parang, hindi niyo po pinanood, no? Kasi kung pinanood niyo po, malalaman yun. Never naman ako nagbigay ng activity na hindi ko ipapaliwanag. Nasa video madalas yun. No? So, yun. So, kaya gumawa na rin ako ng form. So, later explain ko kung paano yung form na yun. No? Oh, move tayo ng konti. Punta po kayo sa GC ninyo ngayon or mamaya after ng klase natin. Bumoto na po kayo doon po sa October schedule natin. Open na po ulit yung survey kung ano pong araw ang gusto ninyong magkaroon tayo ng klase this coming October. Kagaya po na nabanggit ko before, hindi po kayo pipili lang ng isa or ng dalawa. Lahat po ng date na available kayo ay pipindutin nyo po. No, kaya po survey iyon. No, gusto po naming malaman sino po yung mayroong pinakamaraming availability. Kasi po yung iba nangyayari, pipili lang ng gusto nilang isa. Kaya ngayon, konti yung bumoboto. No, pili ka kung lahat po ng date na nakalagay doon available kayo, pindutin po ninyong lahat. No, piliin po ninyong lahat. Hindi po kayo pipili lang ng isa o dalawa doon, no? Okay. Ngayon po, Sir Clevin, paano po kung wala akong available date doon? Lahat po yun di available sa akin. Hindi po pwede. Diba? Eh, paano naman kung gagawin natin? Diba? Kahit po isa. Isa man lang sana. No, pumili kayo doon. Okay. So malinaw po tayo doon. Huwag makakalimutang bumoto ha. Ang hindi bumoto, walang karapatang magreklamo. Ayan. Okay. And then lastly, yung examination po ninyo. Para po sa first year, second year, and third year, I would like to remind everyone na ang examination po ninyo ay ako or teachers din po ninyo ang magbibigay. Depende po yon kung written, online. Ako po online lang or recitation nga lang actually. No? Actually po, ito ang magandang balita. Um, yung examination po ninyo sa akin ay yung activity ninyo ngayong araw. No? Yung gagawin po ninyong activity ngayong araw, that will be considered as your prelims exam. So kagalingan po ninyo sa pagsagot later kasi po yung sagot po ninyo ay magiging isang malaking resulta ng inyong grade. No? Tatanungin po siguro ako ng mga second year and third year, Sir, yun pong pang third class natin, kailan po iyon? Okay? So hindi na po tayo muna magte-third class. Okay? Kasi napansin ko na baka stress na kayo sa sobrang dami ng ginagawa. Kaya po yung pang third class dapat natin ay kakainin na natin ngayong araw.
no? So in short, after po nito, wala na po muna kayong klase sa akin sa October na po. Sa October, tignan natin kung, kasi tinatansya ko minsan kapag feeling ko yung pinag-aralan natin, tinuro ko sa inyo okay naman na, magte-third class pa ba ako sa kanila ng 30 minutes para sa recitation? Minsan, pag nakikita ko yung mga sagot ninyo, kasi ang gaganda ng mga sagot ninyo Ang hahaba, ang detailed. Kaya niisip ko parang nonsense naman ako mag-recitation pa ako dahil ang gagaling naman ng mga sagot na ninyo. Kaya sabi ko, sige, for September, for this topic na mind traps, sige, wag muna. Two meetings na lang. No? Pero for October, yung ibang topic natin, tingnan ko kung ganun pa rin kayo mag-reply. Pag ganun pa rin mga sagutan ninyo, wala ulit tayong third meeting. Pero pag nakita ko na medyo sablay yung iba, mag-recitation tayo, third meeting yon, okay? So wag po kayong malito, second year and third year, mayroon po kayong exam at yun yung activity nyo today. Ngayon naman, yung mga first year, I would like to remind you, tapos na po yung una ninyong topic, no? Nakapag-discuss na po tayo doon. Bagong topic na po tayo ngayon. Okay? First year, tingin po sa baba. Okay, wag mo nang pipindot ha. Wag mo nang pipindot. Tingnan lang sa baba. Walang pipindot, tingin lang sa baba. Tingnan nyo po yung description box. May makikita po kayo doon first year topic. Makipindot po yung video para mapanood ninyo yung topic ninyo today. Pagkatapos po sa baba nun, may makikita kayo answer form. Ulitin ko ha. First year topic tsaka answer form. Okay? Nasulat ko lang ha. Okay. So yung first year topic, yun yung video nyo today. Panoorin nyo yun. Aralin ninyo, no? And then yung answer form, yun yung sasagutan ninyo pagkatapos anong video na yun. Okay? So babalik kayo dun sa ano na yon. Babalik kayo dito sa video na to para maklik ninyo yung form, no? So, yung topic ninyo today first year ay isang topic lang. Tapos na. Hindi yan multiple parts. Isang topic, tapos na. Pagkatapos nun, ito yung tanong. If you are going to rationalize the topic today, if you're going to reflect the topic today, if you're going to sum it up, kumbaga nanamnamin mo yung natutunan mo ngayon. Ang topic niyo po kasi is 4 Ps, no? 4, letter P, 4 Ps. Anong natutunan mo sa 4 Ps? Gaano ka-importante sa'yo ang 4 Ps? How does it affect you as a human being, as a person, as a student, as a mother, as a father, as a taxpayer, as an employee, as a person, no? So yung mga tanong po na yan is i-essay po ninyo at ilalagay po ninyo doon sa answer form. Oh, yung iba dyan, nagulong-gulo na ang gagawin. Pakinig mabuti. First year, ha? Click po yung video sa baba, panoorin. Pagkatapos panoorin, mag-reflect. Ano ba natutunan ko today? Ano bang importansya nung diniscuss ni sir? Kapag meron nang naisip sa utak, no, pindutin yung answer form sa baba. Pagkapindot sa baba, fill outan yung form, ilagay yung sagot, pagkatapos tapos ka na. Wala na po kayong kailangan i-send sa akin, wala na po kayong kailangan sabihin sa akin, wala po kayong kailangan i-screenshot, basta nakita mong submitted, wala na po kayong gagawin. Okay? Wala na. Ganon din kayo ngayon, second year and third year. Today, panonoorin ninyo yung third installation ng Mind Traps, no? Tapos na tayo nung nakaraan sa topic natin, cognitive dissonance, ano ba yung isa? Halo effect, saka yung sa anchor effect, di ba? So nung nakaraan, halo. Ngayon naman, exciting yung topic niya sa akin. Hindi ko muna i-spoil. Pero tatlo ngayon kasi yung topic, tatlo yung topic. The gambler's fallacy. Sige, spoil ko na nga. The gambler's fallacy, the contrast effect, and ano nga isa kanina? Nakalimutan ko, nakagagawa ko lang katatype ko lang
yun, confirmation bias. Okay. Huwag muna kayo maguluhan, later di-discuss ko yan. So, ganun ulit. Makipindot po, okay, makipindot po yung topic sa baba. Okay, makipindot po ulitin ko. Okay. Makipindot po yung topics sa baba. Dinivide ko po yun sa tatlo. Okay, dinivide ko po yun sa tatlo. Pagka-divide ko po sa tatlo, makikita niyo sa baba yung mga topics. Ngayon pong araw yun ha. Ngayon pong araw ninyo panonoodin yung tatlo na yon. Ang tanong ng karamihan, Sir, bakit ba pinaghiwa-hiwalay pa? Bakit hindi sa iisang video na lang para tapos na lahat? Simple lang po ang sagot ko dyan. No? Kasi po, nahihirapan daw po kayong mag-check pabalik ng mga videos. Minsan po kasi kapag 1 hour na yung video, hindi nyo na kayang tignan yung mga nakaraang topic or yung kung saan ako nahinto para nagsasagot kayo ng exam or ng presentation. Kaya ngayon, hiniwa-hiwalay ko para kung may gusto kayong balikan, tanda na ninyo. Okay? Tanda na ninyo. Wala nang kung ano-ano pa dyan. Okay? So ngayon, hindi po isa lang, dalawa lang, tatlo po ang panonoodin nyo. Saglit lang naman yan. Pag natapos po ninyo yung tatlong yon, kagaya po ng turo ko sa first year, babalikan po kayo dito, i-click po ninyo yung form. Okay? Babalikan nyo po ako dito, i-click nyo po yung form. Pagkatapos po, isi-send po ninyo sa akin. Hindi. Sorry, nalingat ako. Pagkatapos po niyang fill outan yung form, hindi niyo na po isa-send pala sa akin. Basta po tapos na kayo sa form. Sorry ha, paulit-ulit tayo. Sorry, iba-iba yung instruction ko nung nakaraan messenger, ngayon may ganito na naman si sir. Gusto ko lang kasi organized, no? Kasi di talaga effective eh. Yun ang nakaraan, hindi nilalagay yung pangalan, iba yung year level, putol-putol, ang daming unsent messages, nagkakahalo-halo na yung personal na tanong dun sa sagot niya, nag-send, tapos nagtanong din, nag-share pa, nagkwento pa. So parang hindi ko na matrack, hindi ko na mag-grade na ng maayos. Kaya at least kapag may ganitong form, mas organized tayo. So again, watch this video at ang pinapanood nyo ngayon, click yung video mismo, papanoorin nyo. Pagkatapos ng video na yon, babalikan nyo ako dito para i-click yung form at masagutan ninyo. Pagka nasagutan nyo yon, wala nang problema. Okay? Alright. Let me just go ahead and double check kung na-discuss ko ba lahat. Okay, so I think yun lang naman. Um, Recap lang. So again, hindi natuloy yung meet and greet natin, pero hindi ibig sabihin na hindi mo matutuloy. Matutuloy po yun, bibigyan ko kayo ng date. Baka po idikit natin siya sa intrams natin, kasali po kayo sa intrams, hindi lang po regular class, pati po private class kasama doon. Open na po yung survey ng October. Pili na po kayo ng gusto ninyong date ng klase ninyo. And of course, yung forms, yung pagsasagot ng forms, tinuro ko na po yun. And panglima, yung examination ninyo, first year and second year and third year. Kung yung mga first year, wala po kayong dapat problemahin kasi wala naman kayong third class. Dalawang class lang po kayo lagi. Yung sasagutan po ninyo today, yun po yung exam ninyo. No? Ganon din po sa second year and third year. Okay, I think we're all good naman na. Okay, so I think that's it. So I hope that you guys will enjoy your video today, our discussion today. It's already been 22 minutes na tayo magkausap. So I hope you still have time to answer the question. Maraming salamat po for joining me today, this Saturday. At enjoy po ninyo yung inyong weekend. Bagamat di tayo natuloy for today dahil sa meet and greet and of course, so napakarami nating busy na schedule or napakarami nating activity. Hindi na namin maupuan yung pagsasaayos nitong meet and greet ninyo. Pero don't worry, tututukan natin yan para at least magkasama-sama tayong muli at magkita-kita kayo. Kasi napaka-excited na po ang regular class na makita kayo. Kaya naman sana ganun din kayo, excited kayong makita ang bawat isa. Maraming salamat po. And again, click the video below to start your class.